Bati katabi mo. Good morning sa iyo. Ayan. Pati yung wala dyan, pakibate. Baka nandyan yung kaluluwa. Now, let's go back to our series. Last Sunday na po natin ngayon. Anong topic po natin again? Ayan. Huwag mo sasabihin, ikaw yun. Walang ganunan, ha? So, angels turn into demons. So, nag-start tayo na ano ang simula? Paano nagkaroon ng demonyo? Kung ang Diyos ay mabuting Diyos, bakit nagkaroon ng kasamaan sa universe? At bakit nagkaroon ng kasamaan sa mundo? Kung mabuti ang Diyos na yan, bakit may masama? Ano pong sagot? Ano pong sagot? Natapos na tayo ng isang buwan. Ano pong sagot? Hello? Sagot kayo. Ulit tayo. Sige, balik tayo sa unang topic. Bakit po nagkaroon ng kasamaan sa mundo? Bakit nagkaroon ng demonyo? Ha? Free will. Sabihin natin, free will. Kalayaang mamili. Na meron ngang isang grupo na Christian daw kuno na sinasabi na ang mga tao ay walang free will. Yung Islam po, yun ang turo. Lahat ng nangyayari ay will of Allah. Pero umaangal sila pag mapangit yung nangyayari. So, demonyo lang po ang nangingialam sa free will ng tao. Ang Diyos hindi. So the Lord gave us free will. The Lord gave the angels free will to obey or not to obey. Kasi pag wala kang free will, kunyari, magjowa kayo, mahalin mo ko, tumitig ka sa mata ko, mahalin mo ko. Eh kahit ayaw kang mahalin, na-hypnotize ka, na-witchcraft ka, di ba? Mahalin mo ko. So ganun ang demonyo, namimilit. Hello? Ang Diyos hindi. Kahit siya pa nagbigay ng free will natin, pwede niya namang bawiin, hindi niya ginawa. Dahil kung ang creation ay walang free will, lahat tayo parang mga robots. Para tayo mga computer na kung anong sinaksak dyan na program, yun lang din ang gagawin. So yung relationship is based on nonsense. Relationship is based on rules and regulation na wala kang choice kundi sumunod. Ang relationship nagiging maganda kung decision mong magmahal o hindi magmahal. Hello? Dinidesisyonan yan, free will yan. Tahimik. So, nagkaroon ng demonyo dahil ginamit niya yung free will niya to disobey God. Maliwanag po. Wala tao rito. Hirap makipag-usap sa hangin. Ano? Amen po ba? Okay. And then, yung ending natin last Sunday, napunta tayo nung sinira ng demonyo ang first creation, and then, sinira niya ang tao. Winasak niya yung magandang pagkalikha ng Diyos sa tao, the perfect creation of God, sinira niya, pumasok ang kasalanan, at unti-unti yung karamdaman, yung kahirapan, at yung pag-ikli ng buhay ay dumating sa sangkatauhan. And then, nung nalikha na yung tao, dahil gustong sirain ng demonyo ay itong highest creation of God, yung mga demonyong ito nag-ipon-ipon kung saan may tao. Pag walang tao, ayaw ng demonyo. Dahil ang paboritong sirain ng demonyo, sabi mo sa katabi mo, ikaw. Kaya yung cradle of civilization, yung Mesopotamia, yung Tigris River na pinakita ko sa inyo, yung Euphrates, dito nagsimula yung mga sinauna mga syudad at kaharian, Sumer, Akkad, yung Ur, yung Babylon, yung Assyria, Nineveh. Yan yung area ng Turkey, Iraq, hanggang dito sa bandang baba ng Kuwait. So ito yung area na yan, Syria. Dyan nakalugar ang Garden of Eden. Dyan din nagsimula ang sibilisasyon ng mundo. Lahat ng mga Hammurabi Code na yan, yung mga cuneiform na yan, yung alphabet, yung zodiac sign, lahat yan doon nag-start. Okay? Yung mga templo-templo, yung mga pyramids, doon lahat yan. So doon tayo nag-end nung nakaraang Sunday na kung saan itong mga demonyong ito nag-ipon-ipon sa isang lugar
at nagtayo sila ng tinatawag nilang pantheons of God o gathering ng mga gods daw. Kasi ang sabi ni Satan sa mga demonyo, sa mga anghel na naging demonyo na sumama sa kanya, ang worship hindi lang dapat kay God. Pati tayo dapat wino-worship din. So therefore, nangako siya sa kanyang mga demonyo, lahat tayo pwedeng sambahin. At ang gagamitin natin, nasasamba sa atin yung highest creation of God, which is man. So lahat ng wino-worship ng tao ngayon na hindi si Jesus, madaling sabihin, demonyo yan. Kaya nga sabi ni Paul, hindi nyo ba alam ang pagsamba sa ibang Diyos ay pagsamba sa demonyo? Nakasulat din yon sa Deuteronomy, sa Leviticus. Anything that you worship that is not Jesus, then you worship the devil. That's the sole conclusion of all the things that we have studied last Sunday. Pag hindi si Jesus ang wino-worship mo, sarili mo, demonyo yan. Pag ibang Diyos, demonyo yan. Clear po ba yun? Kaya there is only one God that we worship and the name is Jesus. Kaya nga, sabi ng prayer, Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, hindi larawan mo. Dahil ang Diyos walang larawan. So ano yung ngalan? Ano yung proper name na binigay ng Diyos sa silong ng langit para ang lahat ng tao maligtas? There is no other name given among men that they might be saved, only the name of Jesus. Amen? So Jesus is our God. So doon tayo mag-take off ngayon. Let's pray. Lord, salamat po dahil nandyan ka sa amin. You are for us, you are not against us. Magsama-sama man lahat ng demonyo sa mundong ito, and they will stand before you. They will not, Lord, they will not win. Because greater is you that is in us than he that is in the world. Kaya Lord, salamat dahil never kang natalo, Panginoon. At hindi ka matatalo kahit kailan. Kaya if you are with us, we are more than conquerors. Kaya Lord, tulungan mo kami sa aming pagtatapos sa series na ito. Maintindihan namin yung strategiya ng demonyo, yung kagagawan niya sa mundong ito, and even sa aming buhay. At Lord, lagi kami magtagumpay, hindi po kami maloko, hindi kami madaya. And as we listen to your word, let your power and anointing fall upon us. Surround this place with your warring angels and cover us with your blood. Let your very presence in this place, Lord, be felt na ang kaaway ay hindi makapasok dito. Thank you, Lord. We give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Satan's strategy, religion. Ang religion ay way of man to connect with God. Ang religion at Christianity hindi parehas. Christianity is the way of God to reach man. Ang Christianity, ang Diyos, bumaba sa lupa, siya ang gumawa ng paraan para yung taong makasalanan na hindi makabalik sa Diyos, inabot ng Diyos, bumaba ang Diyos sa lupa. Ang relihiyon, ang tao ang gumagawa ng paraan para abutin ang Diyos. Kasama na yung Torre ni Babel doon. Isang attempt na abutin ang Diyos sa langit by man ways. Religion is man's way. Christianity is God's way. And Jesus is the way. Idolatry, another strategy ni Satan, man created God according to His image and likeness. Ang tao na mimili kung sino yung gusto niyang Diyos na sambahin. Ito gusto ko, maliit na Diyos. Ito baby. Ito bata. Ito maitim. Ito singkit. Ito malaki mata. Pwede bang ikaw mamili ng Diyos mo? Kung magulang mo nga, hindi mo mapili, Diyos pa kaya? Hello? This is idolatry. This is demonic. When you choose your God, that is demonic God. You cannot choose your God. God choose you. Hindi ka pwedeng mamili. Okay? Hindi ka pwedeng mamili. Then, dinaanan natin yung pantheism. Ito nga, all is God, pati tao God. Tinuturo to ng Hinduism, tinuturo din to ng Buddhism na pag narating mo yung pinaka-ultimate na tawag nito, yung ultimate na awareness, yung tinatawag na moksha at nirvana, yung God consciousness. Pag na-discover mo ito kayo yoga, malalaman mo, Diyos ka rin. So yun. Politism, many gods, hindi ko na singit nung nakaraan to. Yung syncretism tsaka politism kasi connected. All is God, many gods, and all gods are the same.
So tayo, hindi tayo naniniwala doon. Si Jesus lang ang Diyos natin at si Jesus lang ang daan patungo sa langit. Wala nang iba. Period. Exclusive. So nag-ending tayo doon sa Torre ni Babel, kung saan si Nimrod ay nagtayo ng torre to build the first religion with no name. Yun ang kauna-unahang religion. Pag binasa nyo sa Book of Revelation, may tinatawag na Mystery Babylon. Doon nagsimula sa Babel. Okay? Nung nakaraan, binanggit ko yung mga 7 sads na tumulong sa sibilisasyon para magkaroon sila ng idea, sabi doon sa kwento, na itayo yung civilization before the flood. So before the flood, may mga higante, may mga Nephilim. Ito pang mga Nephilim na to ay anak ng mga anghel, fallen angels, at saka human. So yung anak nila mga higante. Kaya nga yung Epic of Gilgamesh, sabi doon, 17 foot ang taas niya. No, yun yung mga leader ng araw, mga higante. At lahat ng kultura at bansa, pag pinag-aralan mo, may kwentong ganun. So nung dati, nagtayo ng sibilisasyon dahil ang Earth ay connected, na tinatawag nating Pangea. Madali na kumalat sa buong mundo ang civilization. Pero after the flood, nagkawatak-watak ang mundo, nag-crack yung mga plates, kaya nga may mga lindol tayo. And then, nawasak ang civilization. Lumubog sa ilalim yung mga magagandang syudad. Kaya nga pati yung City of Atlantis until today, hinahanap yan. So, naglubugan, yung mga nasa matataas na lugar, natakpan ng lupa. Pero after the flood, nag-rebuild ulit. At meron namang another grupo ng mga tinatawag nila na Anunnakis. Hindi mga Anakis to. Ito yung tinatawag nilang mga ancient alien. Meron isang teorya na latest, galing daw sila sa planetang X. At yung planetang X na yan ay masisira na, kailangan ng gold para masustain yung life. Parang mga Thanos lang tong kwentong to. Then pumunta sila sa Earth para manguha ng ginto. At then yung mga tao dito, tinulungan nilang mag-build uli ng civilization. Pero theory yun. Ang totoong kwento naman, kasi yung myth ay forgotten history of ancient civilization na tinatawag na alamat or mga fables na lang. Pero half-truth meron o 60% truth. So yung totoo nun, itong mga Anunnakis na to, sila ay kasama sa pantheons of God na wino-worship sa Mesopotamia. At ang sabi doon sa history, sila ay tumulong to rebuild the civilization, lalo na nung panahon ni Nimrod. Doon sa drawing, makikita nyo, yung mga Anunnakis na yan, may mga pakpak. Parang kitang-kita natin kung saan sila nagmula. Sila'y dating mga anghel na nagrebelde sa Diyos, bumaba sa lupa. Pero yung kanilang features, mga fallen angels, may mga pakpak. At yung mga iba nilang itsura, ayan, mga higante. Ang humans, ang liliit. So yan sila. At nung nakipag-intermarriages din yan sa mga tao, yung mga anak nila, giants. Okay? So, tapos na yung flood. After the flood tayo, Genesis 10:6-14, balikan natin. Si Nimrod ang leader dito sa rebellion na to. The first religion is a rebellion against God. Ang purpose ng religion, ilayo ang tao sa tunay na pagsamba. Bigyan sila ng option na hindi Diyos. Okay? So, ang meaning ng Nimrod is we will rock you. Hindi. We will rebel. We will rebel. Yan yung ibig sabihin ng salitang Nimrod. Okay? So, si Nimrod ay anak ni Ham, isa sa mga anak ni Noah, Shem, Ham, Japhet. So, si Ham, ang tatay ni Nimrod. Kasama sa mga kapatid ni anak ni Ham si Cush, anak ni Cush, etong si Nimrod. So, 3 henerasyon. So, yung founder ng Cush, ng Africa, ng Egypt, ng Canaan, lahat yan galing kay Ham, magkakapatid. At ang sabi dito, si Nimrod ay anak ni Cush na anak ni Ham. At si Ham ang unang bakla na lumitaw sa Biblia. So, yung kasalanan dito na agad nag-ipon-ipon. Sabi dito, Cush fathered Nimrod. He was the first on earth to be a mighty man.
Yung word na mighty man sa Hebrew ay giant. Giant. Terrible one. Bully. According to the history, lahat ng mga namumunong hari nung panahon na yan, mga bully. Takot ang mga tao sa kanila dahil ang lalaki nila at ang tatapang nila, mababagsik. So, he was a mighty hunter before the Lord. Therefore, it is said, like Nimrod, a mighty hunter before the Lord. The beginning of his kingdom was Babel. Siya ang nagtayo ng Babel, ng Erech. Yung word na Erech, ay ito yung syudad na pinangunahan ni Gilgamesh, yung 17 foot higher na hari. Ang tawag doon sa ibang information na nakuha sa Babylon, Uruk. So si Gilgamesh ay pangalawa o pangatlong hari ng Uruk. So kung ang una ay si Nimrod, malamang si Gilgamesh ay anak ni Nimrod. So ito yon. Si Akkad, si Calneh, in the land of Shinar, ito yung Babylon o yung Iraq ngayon. From that land, he went into Assyria and built Nineveh. So paikot-ikot lang tong area na to, magkakalapit lang to. Ang dami niyang tinayong syudad, Assyria, yung Nineveh, Babylon, and then sabi dito, Rehoboth, Kala, Resen, between Nineveh and Kala, that is the great city. So itong si Nimrod, maraming syudad na tinayo. And later on, pagdating niya doon sa Babel, ito na. Now the whole earth had one language, Genesis 11, and the same words. Isa yung wika nila, isa yung lengguwahe nila, nagkakaintindihan sila. And the people migrated from the east. They found a plain in the land of Shinar. Ito nga sa Babylon, sa Mesopotamia, sa Iraq. At doon sila tumigil. They said to one another, come, let us make bricks. Burn them thoroughly. Gumawa tayo ng bricks, lutuin natin. And they had bricks for stone and bitumen for mortar. Then they said, come, let us build ourselves a city and a tower. Gumawa tayo ng syudad para sa sarili natin. So yung pag-build ng mga city, yung pioneers of building ng city before the flood and after the flood, inaangkin ng mga demonyo na kami gumawa niyan. Parang sinasabi nila, ang Diyos ayaw kayong magtayo, kaya ninakaw namin yung technology, idea. Pero ang purpose nito, ninakaw nila yung idea ng Diyos about city to go against God. Kaya sabi dito, they built for themselves sa kanilang sarili ng syudad. At tore, na yung tore na to, ito yung Tower of Babel, it stopped in the heavens, and let us make a name for ourselves. Panay ourselves, akin, akin, ako, ako. Panay kanila, ito yung demonyo eh. Ay, amin, amin. Adyo, hindi ija. So akin, me, myself, and I, lest we be dispersed over the face of the whole earth. Bago tayo kumalat pa sa buong mundo. So according to the history, itong Tower of Babel, ginawa daw to para baka maulit ang flood, may takbuhan sila, o yung mga wild beasts ay habulin sila dahil pinapatayan ni Nimrod, hunter siya, or whatever. Pero ang totoo niyan, yung Tower of Babel ay unang-unang simbolo ng relihiyon para abutin ang Diyos kung sino man siya. At yon ay rebellion against God. Now, the story goes like this. Si Nimrod ay mighty hunter, may napangasawa siyang babae na ang pangalan ay Semiramis. Si Semiramis, every time that you will see a woman with crown, ang kwento ni Semiramis, yung alamat nito, tandaan niyo, pag sinabing alamat o mga kwento noong unang panahon, it is partly history na nakalimutan na ng marami. Pero natira pa sa utak ng mga ninuno at napasa yung truth. Okay? Yung isang kwento ni Semiramis, isa siyang witch, isa siyang magandang babae, matalino, magaling sa gera, na-build niya, kasama siya nag-build ng Kingdom of Babylon at kung ano ng kingdom. Yung isang storya naman ay siya ay iniwan ng kanyang mga magulang galing sa Absu, kasi ang paniniwala ng mga Babylonian, ng mga Mesopotamian, dahil napapaligiran sila ng 4 na ilog na 2 na lang yung natira, lahat ng gods, maliban sa mga Anunnaki na galing sa ibang planeta, galing sa tubig. Kaya yung mga gods na galing sa tubig, may mga buntot ng isda. Kaya yung Sirena at Shokoy, hindi yan bagong concept. Dito galing yan. Mga demonyo yan. So ngayon, si Semiramis, isa sa picture niya ay babaeng may corona, mahaba buhok at may buntot ng isda. May kilala kayong ganon? 2 pa yung buntot. Ganon.
Sige, hanapin niyo kung saan. Makikita niyo yan kahit saan. So ito si Semiramis na asawa ni Nimrod. According to the history, si Nimrod ay napakasamang tao, sobrang brutal. Yung mga lahi ni Seth, nagkaisa para siya patayin. At yung kanyang bangkay ay pinagati-hati at pinangalat doon sa Babylonia at sinabi, ganito ang mangyayari sa mga kumakalaban sa Diyos. So ngayon, natakot itong mga tao at itong si Semiramis, tumakas siya doon at para yung paniniwala ng mga tao ay makontrol niya, dahil witch nga siya, sinabi niya, nabuntisan pala siya ng somebody else. Sabi niya, itong bata na nasa sinapupunan ko, si Nimrod to, nag-reincarnate. O, tinamaan siya ng sinag ng araw at nabuntis siya. At ang pangalan ng bata na reincarnation ni Nimrod ay si Tammuz. So ngayon, doon sa Torre ni Babel, nung namatay si Nimrod, pinadeklara nitong Semiramis na kailangan niyong i-worship itong anak ko dahil anak ng Diyos to. Anak ng Diyos na si Baal o Sun God dahil galing nga sa sikat ng araw. Ngayon, kung yung anak niya ay God, sino siya? Mother of God. Di ba? So dito nagsimula yung Mother of God and child, mother and child worship. So yung mother and child worship, si Semiramis at si Tammuz o si Nimrod na nag-reincarnate daw kuno. Ngayon, nung sila ay pinatalsik sa Babylon, kumalat sila sa iba't ibang panig ng mundo. Sabi ni Lord, come let us go down and there confuse their language. Guluhin natin yung wika ng mga yan na nagtatayo ng tore hanggang langit, para hindi na sila magkaintindihan. So the Lord dispersed them over the face of the earth. Pinangalat sila habang sila'y gumagawa ng building na yon, ng tower na yon. Bigla na lang hindi sila nagkaintindihan. Sabi na isa, pakiabot ngayon ba to? Unsa man? So medyo nagkagulo na sila. Tapos sabi na isa, bato nga, at saka mamate, naputot. So nagkano na sila, nagkaiba-iba na yung wika. Ngayon, nung hindi na sila magkaintindihan, hindi na tuloy yung pagtayo ng templo, yung Tower of Babel. At yung mga nagkaintindihan ng salita, nagsama-sama yung nagkaintindihan, tapos nag-migrate na sila sa iba't ibang panig ng mundo. At ang mga unang mga sibilisasyon, yung Babylonia, Egypt, India, China. So nangalat sila sa lahat ng panig ng daigdig na magkakasama. Ngayon, nabago ang wika nila. Utak at puso ba nila nabago? Nabago hindi? Hindi. Kung ano yung nakita nila doon, kung ano yung tinuro sa kanila doon sa lugar na yan, bit-bit nila yan. Kahit saan sila magpunta. Wika lang ang naiba, pero yung utak at natutunan nila nandoon pa rin. Kaya yung Torre ni Babel doon, tinayo nila sa South America, tinayo nila sa Indonesia, tinayo nila sa China, sa Japan, at sa Egypt. So yun pa rin yung concept. At yung pag-worship, si Nimrod ay ginawang Diyos ni Semiramis dahil Diyos nga si Tammuz. So therefore, nag-reincarnate siya, ginawa siyang Diyos. Nung kumalat sila sa daigdig, si Nimrod ay naging ganito. Si Marduk. Yung pinaka-main god ng Babylonia, si Marduk. Baka nasa mga games nyo to ha. Si Osiris ng Egypt. Siya ay naging Osiris sa Egypt. Siya ay si Tammuz sa Akkadian at Phoenician. Siya si Molech sa Canaan. Nandito sa Bible ha. Sa Bible po ito ha. Si Baal, si Vishnu ng India, si Bacchus ng Roman at Kronos, si Hermes ng Greeks. This is the same Nimrod. Nag-iba-iba lang ng pangalan dahil iba-iba na ang wika at iba-ibang bansa na ang napuntahan. At ano ang symbol ni Nimrod? Sun. Sa India, meron silang tinatawag na Surya, Sun God. Sa Egypt, wino-worship nila ang sun. Alam niyo ba bakit bilog ang ostya? Alam niyo ba bakit may binpit silang mga sinag-sinag na ganon? This is the same worship. Kaya mahalaga yung bilog dahil korte yan ng sun.
Kaya tayo pag nagko-communion, pwedeng bilog, pwedeng hindi bilog kasi hindi mahalaga sa atin yung shape na araw. Sa kanila, importante yan. So, ito yung simbolo ni Nimrod. Sun, fire, bull, serpent, and dragon. Kaya magugulat ka kahit saan ka magpunta na may ancient worship. Pumunta ka ng Aztecs. They worship the serpent. May mga serpent na design. Yung pyramid nila, parehas pa rin sa Babylon. Pumunta ka sa Indonesia. Kahit saan ka magpunta, makikita mo tong mga to. The same worship from Babylon kumalat sa buong mundo. Tuwing may piyesta, may serpent, may dragon. Tuwing merong mga kulto-kulto, may bull, may sungay, may karnuto. Di ba? Pati sa concert. Gaganyan-ganyan ka, akala mo, no? Akala mo, ay cool. Demonyo yan. Anong cool? Hell yan. Mainit. Siguro pwede pa ganyan. Hello? Pero yung ganito, karnuto sign to. Kambing. So this, the symbol of Nimrod. Sa Egypt, pati yung Trinity, kinopya ng Diablo. Sa Egypt, ang Trinity, si Osiris, yung tatay, God the Father. Si Isis, yung nanay, God the Mother. And then si Horus, yung anak, yun. Kaya yung mother and child worship na nanggaling sa Babylon, na mag-rate din yan, na export din yan. Sa Egypt, yung nanay at anak, si Isis at si Horus. At ang paniniwala din doon, namatay si Osiris at nag-reincarnate din si Osiris kay Horus. The same ang kwento. Punta tayo sa India. Yung mother and child worship sa India, si Isis at saka si Iswara. Okay? Si Isis at saka si Iswara ay mother and child worship. Sinasamba to sa India. Nagulat yung mga missionary, wala pa yung modern time. Pagpunta nila ng China, meron ding wino-worship na babae at bata. Na ang pangalan naman ay Xingmu. Sa Greece at sa Rome, merong Fortuna at Jupiter. So, itong mga mother and child worship, matagal na to. Okay? At itong babae na wino-worship na si Semiramis, siya rin yung tinatawag na star, na yun yung pinangalan kay Esther nung siya ay napunta ng Persia. Esther star. Kaya yung Easter Sunday, yung hinahanap yung mga itlog at rabbit, dito galing yon. And then, si Astoret, si Astarte na mabasa niyo yun sa Bible, si Aphrodite sa Greece, si Venus sa Rome, si Diana na mabasa niyo sa Book of Acts ng Ephesus, the same person, si Semiramis ito. At ano ang kanyang mga titles sa kasaysayan? She is the mother of God. Familiar ba kayo dito sa taong ito? Nandito pa ba siya ngayon sa panahon natin? Who is the mother of God? May mother ba ang God? Kung may mother ang God, hindi na siya God. Ang mother ang God. At kung may mother ang God, may father din ang God. So ito yung pantheons of God. Lahat sila God. Kung mother, father, God, yung anak, son, God, so yung apo God. Ha? Yung nephew, God. So ganun ang mangyayari. So pantheons of God pa rin to. Polytheism, pantheism. So this is the strategy of the devil. Ngayon, ang paniniwala doon sa Trinity, si Nimrod, Father God, si Tammuz, Son God, and then si Semiramis, the dove. Kaya mapapansin nyo yung rebulto ni Semiramis may kasamang kalapati. Kasi kiniklaim niya, siya daw yung dove. Na sumisimbolo ngayon sa Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Osiris, God the Father. Diba? Si Isis, Holy Spirit. Si Horus, God the Son. So noon pa lang, meron ng fake news. May fake ng teaching na ginagawa ang demonyo to prepare. Pagdating sa kapanahonan natin, pag wala na tayong alam, maniniwala tayo kung ano yung tinanggap natin. Sa Bible to, yes. Wala yung pangalang Semiramis, pero ang tawag sa kanya sa Bible, Queen of Heaven. Di ba? Isa sa pangalan niya, Queen of Heaven. Semiramis. Jeremiah 7:18, the children gather wood, the fathers kindle fire, and the women knead dough, to
to make cakes for the queen of heaven. This is Semiramis. And they pour out drink offerings to other gods to provoke me to anger. Galit si Lord sa pagsamba sa ibang Diyos. Isa lang ang Diyos na dapat sambahin. Galit siya kay Semiramis. Ezekiel 8:14. He took me to the entrance at the north gate, si Ezekiel, of the temple of God, and I saw women sitting there weeping for Tammuz, the Babylonian fertility god. Alam niyo, si Tammuz, ang paniniwala, pinanganak siya December 25. December 25, kung saan yung araw ay malayo sa earth. At umiiyak itong mga to dahil tuwing malayo ang araw sa earth, ang ginaw syempre. Tapos yung earth ngayon, parang nawawala yung liwanag at syempre mga pananim affected. So they cry out to Tammuz, the sun god, bumalik ka na, bumalik ka na. Sa India, pagdating ng February, dahil sobrang lamig doon sa India pag ganitong season, pagdating ng February, nagsusunog sila ng kung ano-ano, gulong, nagse-celebrate sila, bumalik na ang araw. They worship the sun. So kahit sa ang kultura, ito yon. They claim to be God. Si Semiramis, sila Tammuz at kung sino-sino pa. Pero in reality, si Satanas lang lahat yan. The true identity of Satan and the true name of Satan is Lucifer. Nung hindi pa siya demonyo, siya isang anghel. Pero nung siya ay naging demonyo, ang pangalan niya, Satan, meaning adversary, kalaban. Devil, meaning slanderer, accuser of the brethren. Kaya tayo, hindi dapat tayo accuse ng mga kapatiran dahil nagiging devil tayo. Sabi sa katabi mo, nagiging devil ka pag, siya yun. Pag nakikinig ng preaching, siya yun. Pwede bang mine? Sabi mo, mine. Yun, hindi yung, siya yun. Naku, nag-accuse ka na naman, nag-ala-devil ka na naman. Abaddon, destroyer, maninira. Prince of the power of the air, ito ang tawag sa mga demonyo. Isa sa god ng Babylon, si Enki, ay, ito yung title niya, Prince of the power of the air. Then, isang pangalan ng demonyo, Beelzebub. Meaning, prinsipe ng kademonyohan at Lord ng mga langaw. Bantayan niyo itong salitang ito, Beelzebub, dahil ito ay importante nating maintindihan. Kung ano ang langaw. Diba? Ang langaw, kung saan may dumi, may mabaho, andun siya. Correct? Kahit isprayan mo pa ng kung ano-anong baygon yan, mamamatay sila, lagyan mo ng kung ano-ano dyan para mamatay sila, pero maya-maya, hanggat may dumi dyan, babalik at babalik ang langaw. Para ang langaw mawala, tanggalin ang dumi. So we will go to that. Satan hates all humanity. Kaya nga niya tinukso si Adan at si Eva. Pero higit sa lahat, ngayon, nakita ng demonyo para sirain ko ang mundo, kailangan kong gamitin ang tao para sirain ito. Pero ang pinakagagalitan ng demonyo ngayon, ang Israel at tayo. Revelation 12:13. And when the dragon, si Satan, saw that he had thrown down to earth, he pursued the woman, Israel po yung tinutukoy doon, who had given birth to the male child, si Jesus po yung tinutukoy doon. Pag tumaas ng tumaas yung anti-Semitic sentiment sa buong mundo, ibig sabihin, yan na, ang demonyo nagwawala na. Sabi sa Revelation 12, tinapon ng demonyo sa lupa at nagwawala sa galit at gusto niyang wasakin ang Israel. From the beginning of time, galit na galit siya sa Israel. Hindi naman niya matalo-talo at di niya maubos-ubos. And then, verse 17, then the dragon became furious with the woman and went up to make war on the rest of her offspring, on those who keep the commandments of God and hold to the testimony of Jesus. Ito, ang tinutukoy na to, ang church, ang tunay na mga Christian. So, dalawang kinagagalitan ng demonyo, Israel at tayo. Okay? So, ngayon, ano ang mission niya? Mission statement ng demonyo ito. To steal, to destroy, to kill. Gusto niyang nakawin yung oras mo, na maging produktibo ka sana, maging umunlad ka sa buhay mo, kaso naubos ka lalaro. Naubos ka tutulog. Naubos yung oras mo sa walang kakwenta-kwenta, kaya yung buhay mo nagmumukhang walang kwenta. Trabaho ng demonyo yan, kaya lang nag-agree ka eh.
Nakawin yung pangarap mo dahil inubos mo oras mo, yung kinabukasan mo nawala na, yung pera mo nawala na at marami pang iba. Sirain ang buhay mo, sirain ang future mo, sirain ang pangarap mo, sirain ang pamilya mo, ang relationship mo. Yan ang trabaho ng demonyo. And ultimately, to kill. John 10:10, the thief, Satan, comes to steal, to kill, and to destroy. But Jesus came that we may have life and have it more abundantly. So, magkabaliktad. So, ito ang statement ni Satan. Nakawan ka, wasakin ka, patayin ka. Paano? Medyo bibilisan ko na. 4 na kaparaanan. Temptation, oppression, depression, possession. Pakinggan nyo itong maigi. Dahil baka nandito na tayo o nandito na kayo. Temptation. Ano ang temptation? Ang temptation, nag-o-offer si Satanas ng temporary pleasure and enjoyment na contrary sa kalooban ng Diyos, sa kontra siya sa salita ng Diyos. Nag-i-enjoy ka pero hindi yan kagustuhan ng Diyos. Alam niyo ba ang kasalanan, saglit nasarapan ka. Saglit nasiyahan ka. Pero pagkatapos mong gawin, guilty ka. Ang kasalanan ginagawa mo, parang chocolate, natamisan ka, pero maya-maya masakit na ipin mo. Ganun ang kasalanan. Saglit ka lang nag-i-enjoy. Pero yung guilt, yung konsensya mo, lalo na kung tunay kang Christian, hindi ka makatulog, hindi ka masaya sa ginawa mo. Yan ang kasalanan. Ngayon, kung masaya ka pa rin, nagkakasala ka na, hindi ka tunay na Christian. Dahil ang tunay na Christian, hindi masaya pag nagkakasala. Tanong mo yung katabi mo. Masaya ka ba? After mong gawin yung mali, then peke ka, hindi ka tunay. Ang tunay na Kristiyano, pag nakagawa ng mali, nakukonsensya, nababagabag ang puso, hindi makatulog halos, nahihirapan. Pero ang hindi Kristiyano, nag-e-enjoy sa mali. So, ito ang temptation. Ang resulta ng temptation, pag bumigay ka, nagkasala ka. Ang kasalanan na hindi gawa ng dyablo, kagagawan mo. Ang dyablo nag-o-offer lang kung bibilihin mo o hindi. Ay, ito, masarap to. Gusto mo ba? Ay, no. Thanks, no thanks. Pwede mo sabihin no thanks. Pero pag ikaw, kagaya ni Eva, bumigay, binili mo yung offer, yari ka. So, ito yung mga temptation. Pleasure, enjoyment, na mali, kasalanan. Or to make us busy to neglect our spiritual disciplines. Yung kabisihan, lalo ngayong Christmas, mga negosyante ha, busi-busi na lang, ang daming gagawin, ang daming customer, ang daming mga opportunity. Alam namin yan, negosyante kami. Pero pag di ka na nagpipray, di ka na nagbabasa ng Bible, hindi mo na ginagawa yung spiritual disciplines mo, hindi ka na uma-attend Bible study o Sunday, hindi mo na nagagawa perfectly lahat ng dapat gawin na spiritual discipline, sharing the gospel, obeying the word of God, involvement, delikado ka na. Delikado ka na. Pag hindi mo yan nagagawa, nine-neglect mo na, pasok na yung temptation sa'yo. Next, level 2, oppression. Pag hindi ka na nakasunod, ang demonyo may puwang na sa buhay mo, bibigat na ang buhay mo. Oppression means the state of being subject, sabi ng Merriam Dictionary, to unjust treatment or control, mental pressure, distress, burden, or sickness. Sa sobra mong stress, distress, nagkakasakit ka na. Okay? Kasi nabisi ka na eh. No? Ngayon, ang demonyo nakakapasok na, ang dami mo ng pagsuway, ino-oppress ka na. Tino-torture niya na yung utak mo. Hindi ka pa rin nagising. Na-depress ka na, nawawala na ng kahulugan ng buhay mo. Hindi ka na nag-i-enjoy sa dati mong ini-enjoy at nawawala ka na ng desire para mabuhay. Nakalusot ka naman, hindi ka nagpakamatay. Pero ito, ang worst is possession. Maraming ang tanong, ang mga Kristiyano ba na demon possessed? The answer is no. Because we are possessed by God. We are the temple of the Holy Spirit. Kaya lang, pag lumagpas ka sa third level na to, na parang nag-backslide ka na, pwede na. Kaya nga, ang goal ng demonyo, unti-untiin ka. Mabisi ka muna, tumikim ka muna ng pakunti-konting mali, para pag hindi mo napansin, namanhid ka na, oppress ka na, at pag na-oppress ka na, susunod, nadidepress ka na, at susunod, possess ka na.
Sabi mo sa katabi mo, asan ka kaya? Simulan natin para maintindihan natin kung asan tayo. Number 1 is temptation. Tempting us to sin or to neglect our spiritual discipline or devotion. Sabi ni Ephesians 6:16, in all circumstances, take up the shield of faith which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. So, ang demonyo hindi makalapit sa atin. We are surrounded by angels of God. We are covered by the blood of Jesus kung tayo nagpipray. Ang demonyo nandun sa malayo. Tinitira tayo ng mga pana. Problema, pagsubok, pressure, stress, mga negative na nangyayari. Pero ang sabi diyan, kung may shield of faith ka, gaganunin mo lang yan, magtatagumpay ka. Pero kung ang faith mo kasi laki ng tansan, ay patay ka talaga. Ngayon, kung malaki ang faith mo, all these fiery arrows na pinadadala ng demonyo, kaya mong magtagumpay. Tatagumpay ba tayo? Malaki ba faith natin? The bigger the faith, the better. Pati yung pamilya mo, protektado, protektodo. So, hindi nakakalapit ang demonyo sa isang matinong Kristiyano. Panay lang sa malayo ang bato niya. Sending arrow of temptation. Ngayon, sin is disobedient self. Pag binabato ka ng mga problema, tukso from the enemy, nasa sayo kung paano mo sasalagin. Pero kung yung mga temptation na yan, pinatos mo, hindi yan kagagawa ng demonyo. Kagagawan mo yan. Ang trabaho ng demonyo, magpadala ng pana o mag-alok ng mga offer. Sabi nga ni Martin Luther, pag ang ibon umikot-ikot sa taas ng ulo mo, wala kang problema doon. Pero pag yan ang itlog sa ulo mo, may problema ka. Ganun din ang kasalanan. Ang temptation, umiikot-ikot lang yan. Pero hindi yan lalanding sa'yo kung ayaw mo. Ang tukso, hindi kasalanan. Pero pag pinatos mo, kasalanan yan. At hindi yan kagagawa ng demonyo. Sabi mo sa katabi mo, kagagawan mo yan. Ikaw may kagagawan. Huwag mo sisihin si Satan. Natukso ako dahil sa kanya. Bumili ako dahil in-offer. Bakit? Required ka bang bumili? Hindi naman ah. Ginusto mo yun. So, sin is disobedient self. Sumuway ka. Kaya ka nagkasala. It's your decision. It's our response to temptation. At pag ikaw nagkasala na, binigyan mo na ng puwang sa buhay mo ang langaw. Binigyan mo na ng space si Satanas, si Beelzebub, na pumasok sa bintana ng buhay mo. Alam mo, nakakabuwisit ang langaw kahit mag-isa lang. Kami, may screen ng bahay namin. Galit kami sa langaw. Pag pumasok pa naman yan, ang tanga lumabas. Binuksan mo na yung pinto, pupunta pa doon sa gilid kung saan may screen. Hindi ko alam kung tanga talaga o nambibwisit tong langaw na to eh. Ganun ang mga demonyo. Once na pumasok sa buhay mo, ang hirap palabasin. Sabihin mo sa katabi mo, kaya wag mong makipaglaro sa dyablo. Lumayo ka sa tukso at wag kang kakanta, o tukso, layuan mo ko. Ikaw ang lumayo sa tukso. Hello? May tao pa ba dito? James 1:13-15. Let no one say when he is tempted. Pag ikaw tinutukso, wag mo sabihin, hey, tinukso ako ni Lord. Teka lang. God cannot be tempted with evil. And He Himself tempted no one. Ang masamang bagay hindi galing sa Diyos. Sa verse 17, nakasulat yun, all good things comes from above. But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Kaya ka bumigay, kaya ka nagkasala. Yung offer ng dyablo, kinagat mo yung mansanas ni Eva. Kinagat mo yung inaalok sa'yo. Yung pana ng tukso, nakalusot. At ang sabi dito, na-entice ka, then desire, when it is conceived, gives birth to sin. And sin, when it is fully grown, brings forth death. Pag gumagawa ka na ng kasalanan, o Kristiyano ka mo, hindi mo pa binitawan yung kasalanan mo, may puwang ang dyablo sa'yo. Sabi dito sa Ephesians 4:20-32. Therefore, having put away falsehood. Pag binasa pa natin yung verse 20, ito yung natutunan nyo sa Panginoon. Dati ganito kayo, dati ganito kayo. Pero dapat hindi na kayo ngayon ganyan. Ngayon, kung yung dating pagkatao mo, dating mali ng buhay mo, nang naging Christian ka, hindi mo pa rin inaayos,
Nandyan si Lord, kaso meron ding space ang Beelzebub sa buhay mo, ang demonyo. So ang sabi dito, tanggalin nyo na yung dati nyong pagkatao. Yung mali sa buhay nyo, ayusin nyo na. Pinagpipiestahan kayo ng dyablo pag hindi nyo yan inayos. Ang hirap ng laban. Imagine mo, lumalaban ka sa dyablo, kakampi mo si Lord, pero karahati. Sa kampo mo, kalaban mo pala. Ikaw din yun. Marami ka pang hindi naayos sa buhay mo. Eh sabi dito, tanggalin nyo na yung falsehood. Let each one of you speak the truth with his neighbor. For we are members of one another. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your anger and give opportunity to the devil. Ako natatakot ako dito pag nag-aaway kami. Tapos tumagal na isang araw, sabi ko, di mo yun, nakakapasok na. Gagawa ko talaga ng paraan. Alam nyo, falsehood, anger, nagbubukas ng pintuan sa dyablo kay Beelzebub para yung langaw pumasok sa buhay mo at sa pamilya mo. The thief no longer steal pag nanakaw. Rather, let him labor doing honest work with his own hand so that he may have something to share with anyone in need. Let no corrupt talk. Yung mga salita na akala mo biro-biro lang na walang kwenta, bastos, masamang salita, nagbubukas ka ng pintuan sa dyablo. Negative words, binubuksan mo ang pintuan sa langaw para pumasok sa buhay mo. Kung akala nyo ganun lang kasimple, it's not. Every sin opens the door and space for the devil. Sabi dito, corrupting talk, come out from your mouth, but only such as good building up and fits to the occasion, that it may give grace to those who hear and do not grieve the Holy Spirit. Pag ang Holy Spirit na-grieve, ang demonyo naman tuwang-tuwa nakakapasok sa buhay mo. Every time you do these things. Sabi dito, whom you are sealed on the day of redemption, let all bitterness, wrath, anger, clamor. Ano ba to? Sama ng loob, pagtatanim ng galit, pagwawala, pagsisigaw, pambubulyaw, clamor, and slander, paninirang puri. Put away from you along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgive you. Pag itong mga kasalanang ito ginagawa mo at iba pa, nagbubukas ka ng pintuan sa dyablo para guluhin ang buhay mo at pamilya mo. Kaya magtataka ka, ba't ganito nangyayari sa amin? Nagtanong ka pa. Nakasulat na sa Bible yung sagot. Sumunod ka na. Sabihin mo sa katabi mo, sumunod ka na. Baka hindi lang isang langaw ang nasa bahay mo, baka marami na. Swarm of flies, yung mga bangaw. Ang demonyo, hindi ka tatantanan. Wala nang ginawa ang demonyo sa buhay nating lahat, kundi bantayan tayo, umaga, tanghali, hanggang gabi. 24/7, binabantayan tayo ng demonyo. Nag-aabang lang ng butas. Uy, yun, nagkasala. Huwag mag-repent. Udyo ka natin, huwag mag-repent. Mag-enjoy ka, mag-enjoy ka. Nasusundan yung isang kasalanan na isang pangkasalanan. Alam niyo kung bakit araw ang tawag ng Biblia sa mga strategy ng dyablo? Ano ba itsura ng araw? Di ba yung dulo, matulis? Then, lalaki yan, may buntod siyan. Ang unang demonyong papasok sa buhay mo, maliit lang. Tuldok. Nabisi ka lang, hindi ka na nag-pray. Nabisi ka lang, hindi ka na nag-devotion. Parang, hindi naman kasalanan yun eh. Nabisi ka lang, hindi ka na naka-attend. Maliit lang. Pero sa buntot ng maliit na yon, may malaking konting demonyo. Sa buntot ng malaking demonyo, may mas malaki. May mas malaki. Pag nakapasok lahat yung demonyo, ang hirap mo nang makabalik kay Lord. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kahit maliit na demonyo, huwag mong papasukin sa buhay mo. Sabihin mo, dahil hindi ka niyan tatantanan. Pag binigay mo yung daliri mo, kakainin yung kamay mo. Pag kinain yung kamay mo ng demonyo, kakainin yung braso mo. Lulunukin ka ng diablong buo at mahihirapan ka ng bumawi. Hindi ko sinabing hindi ka makakabawi, pero mahirap. So don't give in to temptation. Huwag mong bigyan ng puwang ang demonyo sa buhay mo. Guguluhin niya yan. Pangalawa, natukso ka. Hindi ka nagsisi. Natukso ka na. Nagsunod-sunod na yung kasalanan mo. Tumitigas na yung puso mo. Namamanhid ka na sa preaching. Kahit nakikinig ka pa ng messages, ako ba yan? Okay lang. Yung iba nga nakagano pa.
Pasukan kaya ni Beelzebub yung bunganga mo? Wala na. Ang pag-attend sa church, requirements, hindi na nag-i-enjoy. Pag nakarinig ng preaching dati, nasasaktan, tinatamaan. Ako yun. Ngayon, wala lang. Manhid na. Pag lagi mong ginagawa yung mali, namamanhid ka sa preaching. Ang Bible hindi na tumatalab sa'yo. Lagi mo na sa isip, ay, si ganito yun. Tumatalbog na sa'yo yung preaching. Lagi mo na sa isip, si Juan, si ano, si Juan, si ano. Ibig sabihin, hindi pumapasok sa'yo, tumatalbog lang. Napupunta sa iba yung message. Hello? Ang alat naman ng preaching. Ang pait naman yan, manghang naman yan. Every time na hindi mo tinatanggap na mind, yan yung palatandaan na backslider na yung puso mo. Kung ano yung preaching, kabaliktaran yung ginagawa mo. Ibig sabihin, backslider ka na. Yung kasalanan na ginawa mo during the temptation, dumami na ng dumami. And then, pag yan naipon na, ang demonyo, meron ng access. Hindi na siya tumitira from the distance. Nandyan na siya sa teritoryo mo. May puwang na ang dyablo para ka torturin. So, oppression is torturing us by mental pressure and distress. Kaya maraming tao, takot, nangangamba lagi na lang nag-aalala, yung utak nila hindi na sila makatulog. Kasi merong pagsuway na ginawa during the temptation and then ngayon, level 2 na sila, oppression na. Ino-oppress na sila ng demonyo dahil tuloy-tuloy ang kanilang pagkakasala, hindi na nila inaayos yung buhay nila. So ang sabi dito sa Hebrews 10:26-27, for if we go on sinning deliberately after receiving the knowledge of the truth, there is no longer remain a sacrifice for sins, but a fearful expectation of judgment and fury of fire that will consume the adversaries. Pag nagtuloy-tuloy ka pa sa kasalanan mo, wala na. Mahirapan na tayo dito, kapatid. Ito yung tinatawag na backsliding. Pero umaattend pa rin naman ako. Ang tawag dyan, backsliding in heart. Nagsisimba ka pa, nagjo-duty ka pa sa ministry, pero hindi ka na faithful sa pagpipray mo kay Lord. Wala nang dating yung pag nagdasal ka, wala, hindi mo na siya maramdaman. Pag nagbasa ka ng Bible, wala message kang nakukuha para lang maipost. Backslider ka na. Pag nakinig ka ng preaching, si ano yun? Backslider ka na. May preaching kang narinig, pero pag uwi, iba ginagawa mo, kabaliktaran. Submit sa asawa. Ano submit? Patay tayo dyan. Submit sa magulang. Ha? Sinisigawan mo ang magulang mo. Wala na, backslider ka na. Hello? Anong solusyon sa pagbabackslide? Bumalik ka kay Lord. Magsisi ka. Hosea 10:12. Sow yourselves righteousness. Reap steadfast love. Break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord that He may come and rain righteousness upon you. Pag backslider na yung puso mo, kahit nagsisimba ka pa, matigas na yan, hindi na yan natataniman ng salita ng Diyos. Pumunta ka ng prayer mountain. Pumasok ka ng kwarto mo. Bumalik ka kay Lord, tanungin mo, Lord, patawarin mo ako, saliksikin mo yung puso ko, isa-isahin mo yung kasalanan mo. Saan ka nagsimula? Nagsimula ka na busy ako, ang dami kong ginagawa, hindi na ako nagpipray, hindi na ako nagdi-devotion, hindi na ako nagsisend. So lahat yun, hingi mo ng tawad isa-isa. Kasi hindi yan nangyari one time, big time. Dahan-dahan yan. Kaya kung gusto mong maayos ang pagiging backslider mo, bumalik ka kung saan ka nabagsak. Then, pag hindi ka tumino, na-oppress ka na, pressure ka na, ang dami ng pangit na nangyayari sa buhay mo, hindi ka pa rin natututo. Alam mo yun, yung lumiliit ang mundo mo, kapatid, nahihirapan ka na, tapos okay ka pa rin, pinaglalaban mo pa, fight the good fight of faith, yun pa yung verse mo, no? Mali. Hindi fight the good fight of faith yan. Kailangan mo magsisi. Nahihirapan ka na eh. Hello? Hindi ko alam kung sino kinakausap ni Lord ngayon dito. Pero meron. Nahihirapan ka na, lumalaban ka pa, mali yung laban mo, kailangan mo magsisi. Kailangan mo ayusin buhay mo. Pag hindi ka umayos sa oppression, bagsak ka sa depression. You're losing more ground to Satan. Mentally, torture ka na.
Emotionally, ang lungkot ng buhay mo, walang meaning, walang purpose ang buhay mo. Physically, tinatamad ka na sa lahat ng bagay. So, si Satan na dati, ang liit lang ng puwang, ngayon ang laki na. Nagkaroon na ng access sa buhay mo. Ano ang gagawin? Alalahanin mo kung saan ka bumagsak. Alalahanin mo kung saan ka, bakit ka nagkaganyan, pagsisihan mo, gawin mo uli yung spiritual discipline. Pray uli. Basa ng Bible devotion. Involved, attend ng Bible study, attend ng Sunday service. Itong December season, maraming demonyo naglipana dito. Tandaan nyo si Tamus pinanganak ng December 25. Aktibo ang mga demonyo tuwing December. May tinatawag na holiday blues. Malungkot sa maraming tao ang December. Dahil nabibisi ka, napapagod ka at marami pang iba. Yun yung topic natin next week. So go back. Alalahanin mo, bakit ka nagkaganyan? Magsisi ka, ayusin mo buhay mo. Bumalik ka sa tama. Gawin mo yung spiritual disciplines. Gamitin mo yung will mo. May natitira ka pang will. Hindi ka pa demon possessed. Lumaban ka, fight back, at humingi ka ng tulong sa mga ka-Bible study mo, sa ibang Kristiyano. Pag-pray nyo ko, umamin ka. Dahil ang mayabang hindi umaamin. Ang mayabang hindi humingi ng tulong. Humingi ka ng tulong. Amen po ba? Laban lang. Pero bago ka lumaban, magsisi ka muna. Mahirap bugawin ang langaw palabas kung may dumi sa loob. Ang kasalanan ay isang uri ng dumi. Pag hindi mo tinanggal sa buhay mo yung kasalanan mo, ang langaw lalabas saglit, babalik din. Pagpipiestahan ka. Pag ayos ang buhay mo, alalahanin mo to. Ang demonyo hindi magtatagumpay sa atin. Sabi ng 1 John 4:4, little children, you are from God and have overcome them. For he who is in you is greater than he who is in the world. Kung ayos ka sa Panginoon, ayos ang puso mo, ayos ang buhay mo, sumusunod ka, lumalayo ka sa kasalanan, sa tukso, hindi magtatagumpay ang dyablo sa iyo dahil mas makapangyarihan si Jesus na nakatira sa atin. Sabi ng Luke 10:19, behold, I have given you authority to tread on serpents, sa mga demonyo, kay Satanas, and scorpions, sa lahat ng kanyang mga kampon, and over all the power of the enemy. Nothing shall hurt you. Pag okay tayo, hindi magtatagumpay ang demonyo. Pero pag ang dami mong butas, yari ka. Mark 16:17, these signs will accompany those who believe. In my name, they will cast out demons. Wala ka panapanalo ang demonyo sa atin kung ayos tayo. Pero kung hindi ka nag-aayos, patay. Kaya sabi mo sa katabi mo, ayusin mo na. Lahat ng dapat ayusin, ayusin mo na. Lahat ng dapat sundin, sundin mo na. Pag hindi mo pa rin ginawa, tigas ng ulo mo, umabot ka dito sa dulo. Nag-backslide ka na, wala na talaga, sabi dito sa Matthew 12:43-45, ito na yung demonic possession, exorcism na kailangan dito. Casting out demons na to. Hindi mo na kaya mag-isa to. Kailangan na talaga ibang tao magpalayas ang demonyo sa katawan mo. Huwag kang umabot dito, please. When a defiling evil spirit is expelled from someone, naging Christian ka, pero hindi ka lumago, hindi ka nagpatuloy, hindi mo sinunod lahat. Yung demonyong umalis sa'yo, it drifts along through the desert looking for a resting place. Namamasyal yung demonyo umalis sa katawan mo nung naging Christian ka, nung tinanggap mo si Jesus. Pero sabi dito, when it doesn't find anyone, wala nang mapuntahan dahil okupado lahat, it says, I'll go back to my old house. Balikan ko nga si Christian ganito. Balikan ko kaya si Juan. Sabi mo yung pangalan mo. Balikan ko kaya. At pagbalik niya kaya sa'yo, ano kaya makikita niya? On return, it finds the person empty, clean, and vacant. Bakante. Walang devotion, walang pray-pray, panay trabaho, panay busy, walang spiritual discipline. Uy, bakante. Idle hands and idle mind is Satan's workshop. So sabi dito, idle, walang laman. It then runs out and rounds up 7 other spirit more evil than itself. Sabi ng demonyo, uy, mga demonyong mas malala pa sa akin, tara!
Yung dati kong inalisan, bakante. Hindi nagpipray, hindi nagde-devotion. Tara, balik tayo. Nagbitbit pa ng 7 demonyong mas malala sa kanya. And sabi dito, they all move in. Pumasok, lumipat uli sa kanya, whooping it up. That person ends up far worse off than he ever gotten clean up in the first place. Mas malala pa siya kaysa sa dati. Pag ikaw nag-backslide, pag ikaw hindi umayos, yung buhay mo nang bumait ka dahil tinanggap mo si Jesus, pag hindi mo tinuluyan, mas malala ka pa. Marami kaming kilalang Christian, tumino, umayos buhay, pero hindi nagpatuloy. Hindi sinurrender lahat. May nagpakamatay. Yung iba, sa Bible school pa, nilaslasan niya ng leeg yung isa niyang kabit niya. Maraming mas malalang nangyari. Nakakatakot yung nakakilala ka na kay Lord, magbabackslide ka pa. Sabi mo sa katabi mo, nakakatakot. Ang mga backslider, ang hirap ibalik sa tama. Ang hirap. At ang akala pa niya, magaling siya. Pero yung puso niya, wala na. Kaya sabi dito, lalala ka pa. Mas malala ka kaysa dati. That's what this generation is like. You may think you have cleaned out the junk. Akala mo, nilinis mo na yung junk mo sa buhay mo and gotten ready for God at ready ka na. Ito yung mga iisip ng backslider. Akala niya, okay naman ako eh. Bulag sa katotohanan. Sabi dito, but you weren't hospitable to my kingdom message. Hindi mo tinatanggap yung mensahe ko. Pinakikinggan mo lang, pero hindi mo ginagawa. Attend ka dyan, pero pagkatapos mo umattend, wala lang. Manhid ka na eh. Hindi mo na sinusunod yung tama. Ilang tama na ang tinamaan ka. Pero ilang tama doon ang ginawa mo, ilan na. So ang sabi dito, you are not hospitable to the kingdom message and now all the devils are moving back in. Nakakatakot po ito. Sabi mo sa katabi mo, sarahan mo pinto. Delikado to. Sabi ni Pedro ito, 2 Peter 2:20-22. For if, after they have escaped the defilement of the world through the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, pagkatapos nilang iwanan yung karumihan ng mundo, nung tinanggap nila si Jesucristo sa buhay nila, pero they are again entangled in them, bumalik, natukso, and then na-overcome, na-oppress, nag-backslide. The last state has become worse for them than first. Itong taong ito, mas magiging malala pa kaysa dati. Kung ikaw, dating babaero, paisa-isa ka lang, magiging 3-3 na pagkatapos nito. Dati, chismosa ka, paisa-isa lang. Ngayon, buong barangay na chinichismis mo. Niloloko mo, dala-dalawa lang. Ngayon, 200. Nagnanakaw ka lang ng papiso-piso. Kung estudyante ka, ngayon 100,000 na. Ganito kalala pag ikaw nakakilala sa Diyos tapos hindi ka nagpatuloy. Kasi ang demonyo hindi natutuwa sa iyo. He want to destroy you, to kill you. Huwag kang pumayag. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang pumayag. Ituloy mo yung pagbabago mo. Ituloy mo yung pagsunod mo, wag pa unti-unti. Itodo mo na all or nothing. Amen? Lalala ka kasi. Kaya nga kami namimilit talaga na mag-devotion ka kasi mag-pray ka kasi ang demonyo hindi ka tatantanan. 24/7, babantayan ka nito. So, mas malala pa kaysa dati. Then, sabi dito, for it would have been better for them never to have known the way of righteousness. Sana hindi ka na lang nakakilala. Then after knowing it, you turn back from the holy commandment delivered to them. Na pagkatapos mong makilala ang mga bagay na ito, tumalikod ka pa, what the true proverb says had happened to them. The dog returned to its vomit, and the sow, after washing herself, returns to wallow in the mire. Ang aso, binabalikan ng sukat, kinakain niya. At ang baboy, linisin mo, bumabalik sa putikan. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka yan. Ayusin mo buhay mo. Amen.
It's no joke. Ang demonyo, seryosong sirain tayo. Ang demonyo, seryosong patayin tayo. Kami, ramdam na ramdam namin yan. Kung ano yung nararamdaman nyo, siguro times 3 nyo, times 5, times 10. Kung busy kayo, busy kami. Kung kayo inaatake ng diablo, inaatake rin kami. Walang exempted dito. Kung tinutokso kayo, tinutokso din kami. Kung natutokso kayo, natutokso din kami paminsan-minsan. Pero alam namin yung dapat namin gawin. Kaya ang kailangan natin magsisi, ayusin, sumunod, then lumaban. Amen? Sabi sa katabi mo, magsisi ka. Dito ako magtatapos. Alam niyo na itong kwentong ito. Merong isang tao na hirap na siya sa pang-o-oppress ng demonyo araw-araw. So ngayon, tuwing itong demonyong ito ay pupunta sa kanyang buhay at sa kanyang bahay, kakatok yung demonyo. Kakatok ng napakalakas. Ngayon, ang nakakapagtaka sa taong ito, alam niya naman na demonyo yung kumakatok, binubuksan pa niya yung pinto. So pagkatok ng demonyo, bubuksan niya yung pinto, tapos ang demonyo papasok sa kanya na parang langaw, biglang papasok, pahihirapan siya, gugulpuhin siya, sasaktan siya, at gagawa siya ng mga pangit na bagay sa buhay niya. Tapos, aalis ang demonyo, lilipat naman siguro sa kabilang bahay, sa bahay mo. Tapos, siya ngayon, hirap na hirap. Talagang awang-awa na siya sa sarili niya, nadidepress na siya. Kaso, makatulog na naman siya uli sa pagod, kinabukasan, ayan na naman. Alam niya naman demonyo, bubuksan pa rin niya. So, ganun ulit, paulit-ulit lang ang buhay niya. Hirap, struggle, ganun ang buhay niya. So, one time, sabi niya, ayoko na sa demonyo, ayoko na sa yawa. Ayoko na sa diablo. So, pumatok ulit ang diablo. Ang ginawa niya, binuksan lang ng konti kasi ayaw niya na konti lang. Ayaw niya na kaso ang demonyo, sweetik. Sinaksak yung paa, pak. Gusto niya isara, hindi na masara. Mas malakas ang diablo sa kanya. So, ginulpi na naman siya. Arte-arte ka pa, ha? Gusto mo naman sa akin. Kunya-kunyari ka pa. Bug! Kawawa yung tao. And then, one day, medyo maaga-aga kasi dumadating yung diablo. Alam niyo na kung anong oras eh. Alam niyo ba kung anong oras kayo tinutokso? Alam niyo, di ba? Alam niyo yun. Dumating ngayon na isang umaga, aga-aga pa lang, may kumatok. Hindi pa oras ng katok ng diablo. Ang katok, dahan-dahan. Sabi niya, aba, bumait yata ang demonyong to. Bakit parang tahimik yata, hindi balabog magkatok? So, nag-isip siya, sino kaya to? Sabi niya, mabait talaga ang diablo. Binuksan niyang gano'n. Nagulat siya. Pagbukas niya, si Jesus kumakatok. Sabi ni Jesus, can I come in? Pwede ba akong pumasok? Isip niya, oo nga na, mukhang ito solusyon sa problema ko. Papasukin si Jesus sa bahay ko, sa buhay ko. Sabi niya, sige Lord, pasok ka. So pinapasok niya si Jesus sa bahay niya. Yung bahay niya may 10 kwarto. 5 sa taas, 5 sa baba. So sabi niya, Lord, nahihirapan na ako sa diablong to eh. Siguro pag dumating ka sa buhay ko, nandito ka na, tatantanan na ako ng diablong ito. So, ang ginawa niya, sige Lord, ganito gawin ko. Hati tayo sa bahay ko. Sa'yo yung taas, ito yung 5 susi, binibigay ko sa'yo. Sa'yo lahat yung 5 kwarto sa taas, akin itong sa baba. Para madali ako makalabas siguro. So, akala niya, okay na. And then, umakyat si Jesus, sabi niya, thank you. Umakyat si Jesus sa taas, kanya yung 5 kwarto. Pagdating ng takdang oras, siguro mga alas 9, alas 10, ayan na naman ang demonyo. Nagmamadali, baka may pupunta pa isang bahay sa bahay nyo. Alam niya na si Satan to. Binuksan niyang ganun. Sabi niya, siguro hindi na ako guguluhin ito pag nalaman niyang si Jesus nandito. Pagbukas niyang gayon, nagmamadali nga. Ginulpi agad siya, nagmamadali kasi meron pang pupuntahan sa bahay niyo. So ginulpi siya ng ginulpi, tapos lumabas. Sabi, nagtaka siya, bakit ganun? Nandito na si Jesus, bakit? Ginulpi pa rin ako at pinahirapan, inoppress pa rin ako ng demonyong ito. Umakyat siya kay Jesus. Sabi niya, Lord, akala ko pa pag dumating ka na sa buhay ko, gaganda na lahat, okay na lahat.
Bakit yung demonyo, hindi mo ba narinig kanina, nagkakalampagan kami sa baba, ginugulpi ako, ino-oppress na naman ako, ino-okray na naman ako? Sabi ni Jesus, narinig ko, Lord, ba't di mo ako tinulungan? Hindi mo naman binigay yung kwarto mo sa baba sa akin, ito lang taas. Hindi mo pa sinurrender lahat, hindi mo pa sinuko lahat. Nag-isip siya, ganun ba? Sabi mo sa katabi mo, ganun ba? Kailangan ba lahat? Kailangan ba sundin lahat? Kailangan ba i-surrender lahat? Kailangan ba lahat? Baka naman pwede ito lang, 5 lang, 3 lang, 9 lang. So nung naisip niya, teka lang, di mawawala na ako ng karapatan sa bahay ko at buhay ko. Sabi ni Jesus, sa iyo pa rin to. Kaya lang, 2 na tayo nakatira sa bahay na to. So sinurrender niya yung 5 pang natitira. And then, nakatulog siya ng gabing yon sa pagod, sa hirap. Kinabukasan, 9:00, 10:00 uli. Nagmamadali na naman. Pagbukas niyang ganon, sabi niya, alam niya naman si Satan, binuksan pa rin niya. Pagbukas niyang ganon, si Satan, namulagat yung mata, gumanon, parang yung sa cartoons, gumanon yung mata. Lumabas yung mata, tapos lumuhod. Sabi niya, sorry Lord, sorry. Sabi niya, ang galing ko, napalood ko si Satan. Hindi niya nalaman, si Jesus pala nasa likod niya. At ang sabi ni Satan, sorry Lord, nandiyan ka na pala. Mula noon, hindi na siya binalikan ng dyablo. By the way, yung taong yun walang pangalan. Kasi yung taong yun, ikaw yun. Hindi mo pa sinosurrender lahat. Hindi mo pa sinusunod lahat. Kaya therefore, araw-araw may struggle ka, araw-araw may laban ka, sabihin ko sa'yo, isurrender mo na lahat. Sino gusto mag-surrender ng lahat? Tumayo. Sige, palakpakan niyo si Lord. Surrender niyo lahat. Sundin niyo lahat. Dahil hindi nagbibiro ang demonyo. Hindi siya nagjo-joke. Gusto kanyang sirain. Pag hindi kanya may direct na sirain, sisirain niya yung pamilya mo. Sisirain niya yung asawa mo, anak mo, negosyo mo, trabaho mo. Lahat na lang. Sasakyan mo. Lahat. Demonyo talaga yan eh. Wala yang magawang magaling. Pero kung tayo inaayos natin ang buhay natin, pinahihirapan natin ang dyablo na guluhin tayo. Siya ang naguguluhan sa atin. Amen? If I were you, isurrender mo na lahat. Itodo mo na lahat. If I were you, gawin mo na yung dapat mong gawin, alam mong dapat gawin, gawin mo na para hindi na maghirap yung buhay mo. Hindi na mahirap yung kalooban mo, yung isip mo, at pamilya mo. Amen? Sino po yung first time na nandirito ngayon? Taas lang po yung kamay, wagayway. Meron po ba? Sige po. Kung meron po, baba po kayo dito. Pagpe-pray ko po kayo. Closing prayer na po tayo. Samahan na lang po yung mga nag-invite kung meron. Sige po, punta po kayo dito sa baba. Sige po, harap po kayo sa akin. I want to pray for you. Sige po. Wala po tayong kalaban-laban sa demonyo. Isa lang ang kinatatakutan ng demonyo, yung pangalang Jesus. Walang kinatatakutan ng demonyo kahit sa mga anghel. Si Jesus lang ang kinatatakutan niya. Pag yung Jesus na yan nasa puso natin, nasa buhay natin, may laban tayo. At pag sinunod natin yung Jesus na yan, may laban tayo araw-araw. Kaya ini-encourage ko po kayo ngayon, bago tayo magtapos, tanggapin nyo si Jesus sa buhay nyo, sa puso nyo, bilang Panginoon. Pwede po ba tayong yumuko lahat at pumikit?
At kung pwede, taas natin yung isang kamay natin sa Diyos. At sumunod kayo sa panalangin ito. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, ako po'y lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, ako'y isang makasalanan. At wala po akong magagawa para iligtas ang aking sarili. Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya. Kaya ka namatay sa krus ay para tubusin ako, linisin at patawarin sa aking mga kasalanan. Salamat po sa pagmamahal mo, sa pagpapatawad mo, at sa buhay na walang hanggan na inalay mo sa akin. Pumasok ka sa aking puso, maghari ka bilang aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Lord, dalangin ko sa bawat isang nandirito ngayon. Hayaan mo na balikan kung bakit kami nalayo. Balikan kung bakit kami nagkaganito. Balikan, O Diyos, kung bakit parang ang hirap ng buhay namin ngayon, punong-puno ng oppression. Yung iba nasa depression na. I pray, Lord, na walang umabot sa possession. Kaya kung meron dito, Panginoon, na yung kasalanan, tinanggap na lang na ganun. Yung kasalanan, ini-enjoy na nila. Bring us to repentance, Lord. Bring us, Lord, to conviction of sin na ito ay hindi tama, ito hindi dapat ipagpatuloy at ang demonyo, kagaya ng langaw, pumapasok sa buhay namin para kami sirain, wasakin, pagpiestahan, patayin, Panginoon, guluhin. Kapatid ko, ikaw yan. Kung ikaw yung kinausap ni Lord kanina pa, just bow your head and talk to Him. Kausapin mo siya, humingi ka ng tawad. Sabihin mo sa Kanya, Lord, I need your help. Itong laban na to, hindi ko na kayang mag-isa. Masyado ng maraming bangaw at langaw na si Beelzebub ang nakapasok sa buhay ko. Hirap na akong bumawi, Panginoon. Tulungan mo ko at patawarin mo ko sa lahat ng mga kasalanan ko, sa kapabayaan, sa kabisihan. Patawarin mo ko, Panginoon, sa lahat ng kasalanan na to. Sige kapatid, ibulong mo kay Lord yung mga kasalanan na yan. Ibulong mo sa Kanya. Ibulong mo lahat. Magpalinis ka uli. Sabihin mo, Lord, linisin mo ako ng iyong banal na dugo. Hugasan mo ako, Panginoon. Linisin mo ako, Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon. At sa oras na to, palayasin mo yung oppression ng demonyo sa buhay mo. All the spirit of oppression, panggugulo, panggigipit, pagpapahirap, sakit, utusan mo sa pangalan ni Jesus na lumayas sa buhay mo at pamilya. In the name of Jesus, we command every oppressing spirit sa buhay at pamilya ng bawat isang nandirito. In the name that is above every name. In the name of Jesus, we command you, Satan, in all your demons, in all your cohorts, oppressing us, the children of God. Lumayas ka sa buhay namin, lumayas ka sa pamilya ng bawat isa, sakit, karamdaman, kaguluhan, mga alalahanin, lahat ng mga bagay na nagbibigay ng stress and distress sa buhay namin, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Winawasak namin lahat ng gawa mo, lahat ng estratehiya mo para pahirapin ang isip, damdamin ng bawat isa in Jesus' name. Lahat ng panggugulo mo sa aming mga negosyo, trabaho, ari-arian, pamilya, winawasak namin in the name of Jesus. And Lord, right now, by the power of your name, we speak your
conviction of sin that will bring complete repentance sa bawat isa. We speak, Lord, blessing. We speak abundance. We speak joy. We speak peace. Lord, in the name of Jesus, restore unto us the joy of our salvation. Revive us, O Lord. Ibalik mo kami sa iyo, yung pagmamahal namin sa iyo. Maranasan uli namin yung pagmamahal mo. Gawin uli namin yung spiritual disciplines. Dahil ito lang ang magpoprotect sa amin para hindi kami mag-backslide. Salamat, Panginoon, sa buong linggong ito. We claim the victory. The works of the devil and the evil one ends today. And we have a new beginning. Thank you, Lord. We give you praise. In Jesus' name. Amen. Amen.